against Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa aksidente ang ilang beses na paghinto at pagharurot ng isang kotse sa Cavite. Nahulikam ang pagbangga nito sa isang bahay, barangay hall, ilang sasakyan at nasa 5 individual. Umabot pa sa puntong hinimatay ang mismong driver nang kausapin siya ng mga otoridad. Nakatutok si Bam Alegre. Basta ng coaching ito sa CCTV footage nitong Martes ng umaga. Mabagal ang takbo ng sasakyan na nagdulot pa ng pagsikip ng trapiko sa National Highway sa Barangay San Rafael 3, Noveleta, Cavite. Naisip daw ng mga taga-barangay roon na katukin ang kotse dahil baka may nangyayari na sa driver. Maya-maya pa nag-swerve ang kotse at bumangga sa isang van sa kabilang lane. Bangga niya po yun, tumigil ulit siya. Bigla naman siyang umatras naman. Hulikam din ang biglang pag-atras ng kotse at pagsalpok sa isang bahay. Saglit ito huminto at humarurot uli. Bumangga naman sa harapan ng multipurpose hall ng barangay. Inararo rin ng kotse ang isa pang kotse, 2 rider ng motorsiklo at 3 empleyado ng barangay. Narito pa rin yung bumper ng kotse dahil ito yung bahay na binangga niya nang umatras siya rito. Andito rin yung pinsalang iniwan dahil hanggang ngayon nakalaylay pa rin yung yero ng alulod. Ang driver umusad ng kaunti matapos makabangga ng mga tao. Hinarang at pinatigil siya ng ilan pang mga taga-barangay hall. Ayon sa taga-barangay, habang nakikipag-usap sa mga otoridad, ang babaeng driver hinimatay kaya dinala sa ospital. Walang nasawi sa mga nabangga pero nagtamo sila ng mga sugat at dinala rin sa ospital. Sa ngayon po nasa ospital po siya, nagpapagaling kasi po dun sa aksidente nagtamo po siya ng fracture sa kanyang hita. Bali, nadurog po yung buto niya doon, so kakailanganin po na lagyan ng bakal at saka sementohan. Sa ngayon po ay matibay po at buo po ang desisyon po namin na magsampa po ng kaukulang kaso. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at inaalam kung bakit nawalan ng kontrol ang driver ng kotse. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Tiwala ang COMELEC na matatapos ngayong araw ang canvassing ng natitirang 16 na Certificate of Canvass sa gitna ng aberya sa transmission ng ilang COC. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, pasado alas 4 ng hapon ay naglabas ng Canvass Report number 1 ang COMELEC na nagpapakita po ng partial and official result. Pero ito po ay nakabase lamang sa 58 na Certificates of Canvass na kanila pong nabilang nung unang araw ng canvassing noong May 13. Hindi po muna namin ito ilalabas dahil po hindi po naglabas ng ranking ang COMELEC. Pero kanina ay kinailangan po maghintay ng COMELEC sa ilang Certificates of Canvass mula sa ibang bansa sa pagpapatuloy po ng canvassing ngayong araw. Sa ikatlong araw ng canvassing, 16 na Certificate of Canvass na lang ang kailangang bilangin ng National Board of Canvassers. Pero may mga COC mula sa ibang bansa na nagkaproblema ang transmission, gaya ng mula sa Russia, Iran at Poland. Kaya dadalhin pa sila sa pinakamalapit na embahada o konsulado sa ibang bansa. Russia, ang nearest post na pwede mag-transmit is Qatar. So go to Qatar rather than going to the Philippines. For example, yung Iran, kesa pauwiin sa Pilipinas, na hahanap ka ng ticket, etc. Sa Kuwait na lang, kasi pwedeng land travel eh. Sa COMELEC warehouse sa Binyan, Laguna naman, kinanvas ang mga COC mula Portugal, South Africa at Pakistan. Ang makinang pang-transmit kasi para sa mga nasabing lugar naharang sa customs ng mga nasabing bansa. Ang kagandahan nga po na tayo po ay naka-internet voting sa mga bansa na yan, part ng contingency po natin dito ay mag-configure ng kaparehong consolidation and canvassing system. Hihintayin pa rin ng COMELEC ngayong araw ang mga delayed na COC at tiwala ang COMELEC na matatapos ngayong araw ang canvassing. Sa Sabado na raw ang proklamasyon ng 12 winning senators. Sa Lunes naman ang sa party list. Ayon sa COMELEC, umabot sa 81.65% ang voter turnout nitong nagdaang eleksyon, pinakamalaki sa kasaysayan ng midterm elections. Base sa initial natin pagtingin,
talagang dumagsa ang kabataan. Yung boses nila, gusto ng sambayanan na mapakinggan. Vicky, yung inireport ko ngayon lamang ng mga delay sa transmission mula sa ibang bansa. Nitong hapon, finally sinabi po ng COMELEC na naitransmit na at nakapasok na po dito yung COC ng mga yan. At yan nga po yung kasalukuyang binibilang pinoproseso dito sa aking likuran. Yan po yung mga National Board of Canvassers na nakaupo po sa harapan. So yan muna, Vicky, ang pinakahuling ulat mula dito sa Canvassing Center ng National Board of Canvassers. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Binaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa malakas na buhos ng ulan. Stranded naman ang ilang residente at meron pang muntik matangay ng malakas na agos ng tubig. Nakatutok si Mariz Umali. Gumamit na ng lubid ang mga rescuer para masagip ang 3 residenteng stranded sa Pangi River sa Maitom, Sarangani. Ayon sa Sarangani Police, pauwi na ang mga ito at tinatawid ang ilog nang bigla na lang umanong tumaas ang tubig. Pahirapan ang pagsagip, lalo't malakas ang agos. Dati parang umuulan sa taas sa mga bundukin natin. Several hours ago, nung kanilang tatahakin ng daan na yun, ay biglang tumaas yung tubig at muting na silang madali dun sa flashback. Mistulang ilog naman ang highway na binabagtas ng ilang sasakyang yan sa bahagi ng Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Nalubog sa baha ang kalsada kasunod ng malakas na buhos ng ulan kagabi. May ilang bahagi rin ng bayan kung saan mas mataas at malawakan ang pagbaha. Muntik nang tangayin ang bahang isang motorista sa Center Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Agad tumulong ang mga nakasaksing residente. At ligtas na naitawid ang rider at kanyang motorsiklo. Umulan siya ng malakas, bali hindi makadaan yung aming motor kasi... Sa bayan naman ng Esperanza, stranded sa bahang ilang motorista at residente. Ayon sa Pag-asa, walang bagyo at lalong wala pa tayo sa tag-ulan. Intertropical Convergence Zone o ITCZ at thunderstorms ang nagpabaha sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nabalian at posibleng maputulan ng paa ang isang tuta na walang awang binalibag at pinagpapalo ng isang lalaki. Lasing umano ang suspect na nagpa-blatter pa sa barangay dahil kinagat daw siya ng tuta pero wala namang nakitang sugat. Ang nahulikam na pananakit sa pagtutok ni EJ Gomez. Sapul sa video ang pagbalibag ng lalaking ito sa isang tuta sa barangay Santolan, Pasig. Ayon sa may-ari ng tuta, pinsan niya ang lalaking nahulikam na ng abuso sa kanyang alagang si Kikiam. Kwento pa ng ilang saksi, bigla na lang daw ng gulo sa lugar ang nakainom na sospek. Hindi na nagkunan ng video pero bago raw ang pagbalibag sa tuta, ilang beses pa raw itong pinagpapalo ng sospek. Tapos po, sabi niya, ay nangangagat ka. Bigla niya pong pinaghahabol po ng tsinelas, nampas-hampas niya po, sinipa niya pa po yun eh. Masakit din kasi nampas niya. Ang sakit-sakit, tapos yun, naririnig, umiiyak. Napatabi na lang po siya sa isang gilid, tapos di na makatbangan sa sobrang hilo. Siyempre, nanghina. Matapos ang insidente, nagsumbong pa raw ang lalaki sa barangay na nakagat siya ng aso. Pero ayon sa barangay, wala silang nakitang kagat sa sospek. Noong una, nagpa-blatter siya. Ang sabi niya, nakagat siya ng aso. Lasingan siya ng motor rito. Ang tuta, isinugod sa veterinaryo. Kapag di daw gumaling, nakuha sa gamot, baka putulin yung isang paa niya. Kasi may crack, yung sa may buto. Sinubukang ipatawag sa barangay ang sospek na isa raw tricycle driver pero hindi siya sumipot. Itutuloy raw ng may-ari ng tuta ang pagsasampa ng reklamo. Nung makita po nila yung tricycle, iba na po yung bumibiyahe. At ang sabi po nung tiyahin, wala na raw doon. Umalis, nagtago, nagpunta na po ng Pampanga. Ito ay clearly act of cruelty. Ito yung exact act na pinagbabawal ng Animal Welfare Act. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa Animal Welfare Act ay posibleng makulong ng 1 hanggang 2 taon. Nananawagan sila sa sospek na sumuko na. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.
Dalawa ang nagpapakilalang oposisyon. Bagaman ayon sa isang political scientist, malabo ang kahulugan niyan sa Pilipinas, kung saan mahigit sa dalawa ang mga partido. Walang problema sa palasyo kung may oposisyon, basta hindi pansarili lang ang ipinaglalaban. Nakatutok si Maki Pulido. Sa 20th Congress, tila may nabubuong dalawang kampo ng oposisyon. Sa isang banda, mga pro-Duterte na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte na nagsabi ng bubuo ng malakas na oposisyon laban sa Marcos administration. At ang oposisyon noong Duterte administration, kabilang ang presumptive senators na sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan at kasalukuyang Senador Risa Ontiveros. Independent opposition kung isalarawan ng grupo nila ni Laila De Lima na inaasahan ring pasok sa Kamara bilang ML Party List Representative. Gusto namin yun na ganun ang magiging role namin, independent opposition as fiscalizers. Ayon kay UP Professor Jean Franco, tila mahalaga kina De Lima na maihiwalay ang kanilang grupo sa mga kaalyado ng mga Duterte. The reason perhaps why De Lima said that they're going to be the independent opposition is because they want to veer away from the Duterte opposition. Ayon naman kay UP Professor Aris Arugay, maaring ang aayaw sa anumang kolaborasyon ay mga kakampi ni Duterte. Ang pagiging opposition daw kasi ng grupong ito ay dahil nag-away ang mga Marcos at Duterte at hindi dahil sa prinsipyo. Once that unity team broke up, naririnig na natin noon pa na may yung mga Duterte-based or yung may mga Duterte-loyal politicians, they started behaving like the opposition. Pero punto ni Professor Franco, sa Pilipinas nagiging malabo raw ang definisyon ng terminong oposisyon. In two-party systems, malinaw yun, no? Kung ang incumbent hindi mo kapartido, ikaw yung opposition. Pero sa sistema natin na ang nangyari, marami masyadong political parties, talagang ang mangyayari, iba't iba yung magiging opposition. Ang Malacanang naman may tinukoy na dalawang mukha ng oposisyon, ang legit o legitimate opposition at oposisyong obstructionist o yung sadyang nanghaharang ng mga programa o hakbang ng administrasyon. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Walang tinukoy si Undersecretary Claire Castro kung sino-sino ang tinutukoy niya. Sa tingin ni Arugay, opposition man, makikipagtulungan pa rin si De Lima at mga kaalyado niya sa Administrasyong Marcos, depende kung nakalinyang issue sa prinsipyo nila. Tulad halimbawa ng pagtanggap ni De Lima at Chel Jokno na maging bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat ng polisiya, lahat ng posisyon ng Marcos Jr. administration, agreeable sila. So may tinatawag tayong areas where they can work together but they will continue to be opposition and criticize the administration, fiscalize the Marcos Jr. administration if necessary. Ayon mismo kay Attorney Chel Jokno na inaasang papasok sa Kamara bilang Akbayan Party List Representative. Ibig sabihin ng obstructionist, basta oppose lang ng oppose, kahit walang laman, basta galing sa administrasyon ay kalalabanin nila. Hindi kami ganon. This is a great opportunity for those who are progressive-minded, who are really fighting for good governance to work together to achieve that objective. Hinihingan namin ng reaksyon ng mga kabilang sa Duterte faction sa sinabi ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Booked and busy ngayon si Kelvin Miranda na bibida sa episode ng Magpakailanman this Saturday, May 17. At very excited na rin si Kelvin para sa Encantadia Chronicles Sangre. Makichika kay Lars Santiago. Masalimuot ang buhay ng karakter ni George, ang role na ginagampanan ni Sparkle star Kelvin Miranda sa Magpakailanman episode na may pamagat na 3 sisters and 1 lover.
Sa kwento, magkakaroon siya ng relasyon sa 3 babae na magkakapatid pala na ginagampanan ni Ara San Agustin, Lizelle Lopez at Thea Tolentino. Sa kwento ang sabi is hindi sila talaga magkakakilala. Aksidenteng minakal ko silang magkakapatid. Yun yung nasa storya. Pero sino nga ba talaga yung makakatuluyan sa dulo? Kumusta naman kaya na 3 babae ang kasama niya sa set? Awkward kasi unang-una si Ara, ate ko siya dati sa isang show. Tapos parang dito, naging lover kami. Pero since mabait si Ara at madali siyang katrabaho, hindi naman ako nahirapan para kumonekta sa kanya. Ganon din naman si Thea. Si Lizelle, first time ko siyang naging partner on screen. Samantala, ngayong malapit nang ipalabas ang Encantadia Chronicles Sangre, tumataas ang nararamdamang excitement ni Kelvin, lalo na kapag napapanood niya ang mga trailer. Natutuwa po ako, parang lahat po nung pinaghihirapan namin, unti-unti nang nakikita ng mga audience and maraming natuwa sa mga nakapanood and nakakakita ng mga lumalabas na promo ng Sangre. Maging si Kelvin nga raw ay nagugulat sa nakikita niyang teasers ng Sangre, katulad ng pagkakaroon ng snow sa EDSA. Unexpected siya nung promo, hindi ko iniisip na ganong klase yung gagawin nilang atake pagdating sa pagpopromote ng Sangre. Sobrang effort, sobrang talagang pasok sa story kaya talaga mako-curious ka ano nga ba talaga yung meron sa Encantadia. Ano ba yung nababalot sa Encantadia ngayon? Bakit ganon? OR Santiago, updated sa showbiz happening. Dinagsa muli ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas ngayong araw, pero may ilang maagang nagkaubusan ng stock. Ang mga pinag-aaralang hakbang para tugunan yan at iba pang problema sa programa sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Tulad sa maraming lugar, pinilahan din ang unang araw ng bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilang bahagi ng Luzon. Ganyan din sa ikatlong araw naman na bentahan sa Kamuning Market sa Quezon City. Sa Kadiwa Market nga sa Elliptical Road sa Quezon City, maagang nagkaubusan. The challenge is logistics and manpower. Kulang ng truck, kulang ng driver, pahinante, kaya nagbebenta nga. Bukod sa mga pinapahiram na truck ng National Food Authority at mga LGU, nagdagdag na ng mga sasakyan ng Food Terminal Incorporated na nangangasiwa sa pagbiyahe ng bigas. Pero kailangan pang magdagdag ng mga tauhan. Nangangailangan ho tayo ng mga drivers para magpatakbo rin ho, para tuloy-tuloy ho yung magiging supply natin sa mga Kadiwa stores and kung saan pa pwede. Hindi naman daw makapag-imbak ng maraming bigas sa mga Kadiwa stores dahil sa limitadong espasyo. Kaya pinag-aaralang lagyan ng Kadiwa stores sa mismong bodega ng NFA. Para yung stocks nasa likod na lang. So you solve the logistics problem in those areas. Ito yung 20 pesos na bigas na binibenta ngayon sa iba't ibang mga Kadiwa centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung mapapansin nyo, maputi naman yung kanin. Yun nga lang, may mga kaunting imperfections at may mga basag-basag na butil dahil ito ay 25% broken na bigas. Tama lang siya, malambot na pinagano na matigas. Pero masarap kainin. Masarap naman siya. Bibili po kasi malapit lang din kami. At saka para makatipid. Tuloy-tuloy rin sa ngayon ang bentahan ng murang bigas sa iba't ibang lugar sa Visayas. Ang utos din ni Presidente ay palawakin na rin to hanggang Mindanao for this year at maybe some parts of Visayas and Luzon. Pinipili namin ngayon kung ano yung mga lugar based on yung poverty incidence, yung pinakamatataas, para fair. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Magiging bahagi ng prosecution panel sina dating Senador Laila De Lima at Attorney Chel Diokno na papasok bilang party list representative sa susunod na Kongreso. Paglilinaw ni De Lima, hindi paghihigante sa mga Duterte ang pagtanggap niya sa trabahong inalok daw mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Inaasahan na ang pagpasok sa Kamara ng party list nominees na sina Laila De Lima ng ML Party List at Chel Jokno ng Akbayan Party List, kapwa-abogado na may mahabang karanasan. Di pa man naipoproklama. Tinawagan na sila ni Speaker Martin Romualdez para yayain magsilbing prosecutors sa parating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Agad naman itong tinanggap ng dalawa. And then he said that they would be delighted, or it would be good for the prosecution team if I join them. So when he asked about it, are you amenable? Do you agree? Sabi ko, okay. Although at first I said, can I give it a serious thought and consideration? And sabi niya, we need your immediate answer because we are making plans already, etc. So I said yes. Pero nakausap ko rin si Speaker. Tinanong din niya kung ako'y bukas sa pagiging member ng prosecution panel. Of course, sabi ko ako'y open at ang matagal na namin hinahabol sa akbayan ay magkaroon ng accountability ang ating mga public officials. Ayon kay Speaker Romualdez, sina De Lima at Jokno ay kasama sa mga pinakarespetadong abogado sa bansa. Magiging ambag daw nila ang kredibilidad, balanse at lalim sa proseso ng impeachment. Idiniin pa ng Speaker na hindi raw ito tungkol sa pag-target sa sinuman. Ito raw ay para sa pagtupad sa kanilang tungkuling nakasaad sa saligang batas ng may integridad. Matatanda ang si De Lima ang isa sa pinakamatinding kritiko noon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ilalim ng kanyang administrasyon, ipinaaresto ang noong senador sa akusasyong may kinalaman sa droga. Nakulong si De Lima ng halos 7 taon hanggang sa ibinasura kalaunan ng mga korte ang lahat ng kaso laban sa kanya. Ngayong magiging bahagi si De Lima na mag-uusid sa anak ni Duterte na si Vice President Sara, nilinaw niyang hindi ito bilang pagganti sa mga Duterte. Some people would again be saying na maybe she's doing this out of vendetta, out of vindictiveness. No, hindi po. I'm not the kind of person who does things out of personal vendetta or vindictiveness. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. Ayon kina party list nominee Laila De Lima at Chel Jokno, hindi pa napag-uusapan kung anong articles of impeachment ang gusto nilang hawakan o itatalaga sa kanila. Pero siguradong paghahandaan daw nilang mabuti ang impeachment trial. Si Jokno, dati nang naging bahagi ng impeachment trial ni Pangulong Joseph Estrada noong 2001 bilang private prosecutor. Tulad ng naging karanasan ko nung dati sa impeachment process, kailangan ayusin at tibayin ang ebidensya, ang mga testigo at mga exhibit. That's going to require the same kind of preparation that a lawyer does before a trial in court. So halos ganun na ganun din. Ang dami talaga na manonood ng proceedings na yan. So kung talagang malakas ang ebidensya at maayos ang pagkakapresenta, malinaw ang pagkakapresenta ng prosecution panel, magiging malinaw din yan sa kaisipan ng mga tao. And therefore, magiging factor yung public opinion. You know, yung mga individual senators who will be voting for either acquittal or conviction will have to take that into consideration na ultimately, ang huhusga ay yung taong bayan. Tingin ni Representative at Impeachment Prosecutor Joel Chua, malaki ang maitutulong ni De Lima at Jokno sa pagsusulong ng kaso laban kay Vice President Duterte. Well, malaking bagay po silang dalawa. Considering yung kanilang credentials, experience, alam naman po natin na mga batikang abogado yan, malaking maitutulong nila sa uusad na impeachment. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Ayaw muna ni Senate President Cheese Escudero na paingayin ang usapin ng pagpapalit ng liderato ng Senado sa gitna ng napipintong pagbabalik ni dating Senate President Tito Soto. Tiwala naman si Escudero na hindi makakaapekto sa pagdedesisyon sa impeachment ang mga partido o mga nag-endorso sa mga senador. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Pagpasok ng 20th Congress, Senate President pa rin si Senador Cheese Escudero, maliban na lang kung may suportahang iba ang mayorya ng mga senador. Isa sa mga magbabalik Senado si dating Senate President Tito Soto. Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Hindi ko nga pinangarap na maging Senate President. Sabi ni Soto, ipauubaya niya sa mga kapwa-senador ang desisyon. Pero handa raw siyang tanggapin anumang trabaho at responsibilidad ang ibigay sa kanya. 13 boto o higit pa ang kailangan para magluklok ng Senate President. Sakaling magkabotohan, paliwanag ni Escudero na hindi porket nasa oposisyon ka o kontra sa Administrasyong Marcos Jr. ay minority senator ka na. Hindi administration opposition, majority minority. Majority means you voted for the winning speaker or Senate President. Minority means you did not vote for him or voted for someone else, which is totally separate and distinct from being opposition or administration in relation to the sitting government. Mahalagang maplansya ang liderato ng Senado, lalo't may dagdag na trabaho ito bilang impeachment court. Sa susunod na linggo nga, padadalhan na ng notice ng Senado ang Kamara para ipaalam na kailangan nilang ipresenta sa Senado ang impeachment charges laban sa bise. Tingin ni Senate President Cheese Escudero, hindi maaapektuhan ang desisyon ng mga senador ng kani-kanilang partido o kahit ng mga nag-endorso sa kanila. Depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati. Panawagan niya sa mga kasama, huwag magkomento kaugnay ng impeachment. At kahit may mga malinaw na maka-Duterte, hindi aniya masasabi kung boboto sila para iakwit ang bise. 9 na boto lang ang kailangan para maakwit siya. Ayokong pangunahan anuman ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso. Kahit magharap-harap ang magkakalabang paksyon, inaasahan ni Escudero na hindi magiging circus ang impeachment trial. Mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. Emotional outbursts. Bahagi yun, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members, as well as the sergeant at arms if necessary. Kine-question itong naging impeachment complaint sa Supreme Court. So that will have to also be resolved. In the end, it is a constitutional duty of every sitting senator in an impeachment court to proceed with it. So tingnan natin ano ang magiging ebidensya, etc. We will just have to uphold the rule of law. Sa posibilidad naman na magkaroon ng Marcos Block at Duterte Block sa susunod na Kongreso, kumpiyansa ang Senate President na hindi ito makakaapekto sa botohan ng mga panukalang batas. Sa pang-araw-araw na issue, mga panukalang batas na pag-uusapan namin, sa tingin at pananaw ko, hindi yan titingnan ng mga miyembro ng Senado bilang bahagi ng Duterte Block, bilang bahagi ng Marcos Block. Titingnan nila yan gamit ang kanilang karanasan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bagong season, bagong twist at may bagong style ang aabangan sa The Clash Season 7. Pero all the same, ang OG The Clash panels at The Clash Masters na excited na sa muling pagbabalik ng show. Makichika kay Aubrey Carampel. This June, panibagong sagupaan ng talento sa pag-awit ang muling magbubukas. Sa pagbabalik ng Kapuso Original Reality Singing Competition, ang The Clash 2025. Comeback is real din ang Clash Masters na sina Asia's Limitless star Julian San Jose and Kapuso talented performer River Cruz. Excited na nga raw ang Juliver dahil sa mga bagong twist ng kompetisyon. First time ever in the history of The Clash na mangyayari ito. Sa The Clash na nangyayari na parang lagi kang gulat na parang, ha? Alam mo yun? Nangyari yun? Ang galing ng mga writers ng The Clash talaga. Also back on The Clash panel, ang OG judges na mula pa noong Season 1 na sina comedy concert queen Ay de las Alas, Asia's Nightingale Lani Misalucha, at Asia's romantic balladeer Christian Bautista.
Natiyak daw na mas magiging challenging ang trabaho this season. Tingin ko mahirapan talaga yung mga judges. Yeah, buti na lang talaga. Yung clash panel, mahirapan talaga sila. Oo. Sila yung parang pinakamahirapan. Challenge accepted yan para sa Clash panel na happy to be back and discover new talents. Saka nag-enjoy talaga kami, para na kaming pamilya dito. We get along. Na even yung mga production, di ba? Tsaka sanay kami talagang tatlo. Parang hindi pwedeng hindi kami. New season, same panel, pero same pa rin kaya ang estilo nila of judging? Si Ai dahil daw sa recent happening sa kanyang buhay, mukhang mag-iiba raw ng style. Ako siguro mag-change ako. Wow! Into what? Into a single person. Una kasi, medyo may pagkamatandang dalaga na ngayon ang peg ko. So may pagkamasungit na ako. How about you, Miss Lani and Christian? Magpapalit na kami. Ako na po yung magiging extravaganza kung magdamit, mga talagang sobrang extrovert, ganyan. Tapos yung mga tipong daring, ganyan. I think I can't hear you. Come again. Ganon. Ikaw? Sa tanong po, kung magbabago ba po ako ng style sa Clash 2025, madali lang po ang sagot. Hindi po ako magbabago. At ang advice naman nila sa new clashers? Sana maging true kayo sa sarili nyo. Panoorin nyo yung mga lahat ng The Clash mula simula hanggang ngayon. Tingnan nyo yung mga level na napoproduce ng clashers. Kung kaya nyo, yun ang kailangan abutin nyo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Patuloy ang pamamaga at pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Base sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, nakapagtala ng 6 na volcanic earthquake sa bulkan sa nakalipas sa 24 oras. Mahigit 2,000 tonelada naman ng sulfur dioxide o asupre ang ibinuga nito kahapon. Tuloy-tuloy rin ang pagsingaw at panakanakang pagbuga nito ng abo. Nananatili ito sa Alert Level 3. At sa ngayon ay wala pang bagong pagputok mula nang magkaroon ng explosive eruption nitong Martes. Dahil sa naging aktibidad ng bulkan, apektado ang ilang biyahe papunta at paalis sa Mactan Cebu International Airport na kinansila kahapon. Habang tinitiyak na sapat ang supply ng kuryente sa bansa sa isang press conference, bigla namang nag-brown out sa Department of Energy. Ang paliwanag ng kagawaran sa pagtutok ni Mariz Umali. Siniguro ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa, kaya't hindi inaasahan ang mga malawakang brownout. We have a stable power situation in terms of generation. Insofar that the projected peak demand has not been met yet, especially for Luzon and Mindanao, there are available capacities that can be shared with the Visayas. Pero maya-maya lang, biglang nag-brown out sa gusali kung saan nagpa-presscon si Secretary Rafael Lotilla. Itinuloy ang presscon at makalipas ang 10 minuto, gumana ang generator kaya naibalik ang kuryente. Paliwanag ni Secretary Lotilla, isolated lamang ang insidenteng ito at ang apektado lang ang PNOC Building 5 kung saan ginanap ang presscon. Ang dahilan, pumutok na fuse. This one was isolated. I think our building or this particular room, the powers demand surge from all of your equipment. No? So we will take that into account for next time. No? I think it's more important to look at the more general picture rather than these isolated events. Natanggap daw ng Meralco ang report kaugnay sa biglaang brownout na naranasan sa isa sa mga gusali sa loob ng DOE compound. At agad na nagpadala ng crew sa lugar. Lumalabas na nagkaroon daw ng problema sa loadside facility, lalo't may nakita ang kanilang mga tauhan na pumutok na fuse. Agad namang isinaayos ng Meralco ang pumutok na fuse at inaalam pa ang sanhi ng problema para maibalik na rin daw ang kuryente sa lalong madaling panahon. Kaugnay naman ang power situation noong araw ng eleksyon, natutuwang ibinalita ng Department of Energy na nanatiling matatag ang supply ng kuryente sa buong bansa nitong Lunes. The power supply was stable and secure during the elections.
which are indispensable towards establishing the credibility of the electoral process. And that's the important role that the energy sector can play. Malaking tulong daw ang nagawa ng power sector stakeholders na nakipag-ugnayan sa COMELEC at PNP. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, isang bagong low-pressure area ang posibleng mabuo at makaapekto sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng mabuo yan bilang bahagi ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa mga susunod na araw. May tsansa rin itong lumapit o tumawid sa kalupaan, maaaring sa Mindanao, Visayas o Southern Luzon. Patuloy na umantabay sa updates tungkol po rito. Bukod sa ITCZ, malakas din ang ihip ng easterlies o yung mainit na hangin. Mahigit 20 lugar ulit ang posibleng makaramdaw ng matinding init na nasa ilalim ng danger level dahil sa banta nito sa kalusugan. 44 degrees Celsius ang pinakamataas. Aabot naman sa 39 hanggang 42 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Pero gaano man kainit ang panahon, mga kapuso, nananatili ang tsansa ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, posible ng ulanin ang ilang bahagi ng Mimaropa, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Pati ilang bahagi ng Visayas. Sa hapon, may pag-ulan na rin sa Northern at Central Luzon, natitirang bahagi ng Southern Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. Matitindi ang buhos ng ulan sa ilang probinsya, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible ring maulit ang localized thunderstorms sa ilang lungsod ng Metro Manila sa hapon at gabi, kaya lagi nang magdala ng payong. Nagsilikas ang mahigit 100 pamilya na apektado ng pagbaha sa Parañaque. Ang itinuturong dahilan ng baha ang ginagawang express link sa lugar. At nakatutok si Ian Cruz. Sa refrigerator na isinakay ni Cosmel Oro ang misis na si Jezabel at ibang kapitbahay nang bahain ng lugar nila sa High Street sa Moonwalk, Parañaque nitong Lunes. Nagbangka naman ang mga na-videohan ni Glenn Flores dahil sa taas ng baha, kung saan nalubog ang maraming motorsiklo. Kasama sa kinailangang i-rescue ng barangay ang isang sanggol na 3 araw pa lang ang gulang. Hanggang kanina, may bahagi pa rin ang binahang compound na may malaburak na baha. Mahigit 800 pamilya ang apektado at mahigit 100 pamilya ang lumikas. Sobra po, hirap. Kasi yung sa trabaho, galing kang trabaho, yung lamok para sa mga bata, yung amoy mabaho. Sana naman po matulungan po kami lahat dito, buong history. Lahat ng napiktuhan po ng ganito pong sitwasyon dahil po dyan sa ginagawang Cavitex. Ang sinisisi ng mga residente ang ginagawang expressway link sa kanilang lugar. Grabe po talaga. Hindi papunta doon ang baha, kundi papasok lahat ang tubig. Ang ibig sabihin nun, di nahaharangan sila doon. Isa pa ang basura dito nagtambak. Sana if may compensation po, ma-appreciate po namin yan kung galing po sa kanila. Inabot din ng baha ang dalawang sasakyan ng aktor na si Chris Villanueva. Anya, nag-uusap na mga homeowners para sa susunod na hakbang. Kinausap ako actually ng mga ibang taga rito. Sabi nga nila na magpapapirma sila ng petition sa mami ko kasi siya yung taga rito eh. Para well, I think para sa damages siguro. Yeah. Binahari ng katabing barangay ng Santo Niño. Hindi na maghahabol si Lenny Santos kahit nalubog sa tubig ang 2 freezer, isang ref at mga karne para sa kanyang paresan. Pero sana anya ayusin na ang daluyan ng tubig sa kanilang lugar. Pasok po yung tubig sa loob ng paresan namin tapos yung freezer namin abot po kasi yung mga karne, ayun po, nawala na yung yelo kaya nasira na po. Nakausap na ng kapitana ng barangay Moonwalk ang namamahala sa konstruksyon ng Cavitex C5 Link Expressway. At sa kanilang inspeksyon, nakitang kumipot ang Libho Creek dahil sa itinabong lupa. Makikita sa screenshot ng barangay sa Google Earth Map na halos mabura sa mapa ang portion ng creek na karugtong ng Dungalo River palabas ng Manila Bay. Ang ilog pa naman ang sumasalo ng mga tubig ulan mula sa katabing NAIA Complex, lungsod ng Pasay at ilan pang kalapit na lugar. Yung nilagay nila doon na tubo is yung water flow nagbara kasi may kasamang basura. That's according to them. They miscalculated yung dami ng basura.
Sa isang statement, sinabi ng MPT South Corporation na gumawa sila ng pansamantalang tulay na daanan ng mga equipment para sa konstruksyon ng Cavitex C5 Link Expressway. Nilagyan ito ng 3 metrong lapad na tubo para dito muna padaluyan ang tubig ng creek, pero hindi nila kinaya dahil sa napakalaking volume ng tubig at maraming basura. Bilang tugon sa request ng local authorities, tinanggal na nila ang pansamantalang tulay at nagsagawa ng garbage cleanup. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Arestado ang isang lalaki na nag-alok umano ng pabuya kapalit ang pagpapasabog ng mga tanggapan ng COMELEC. Ilang araw bago ang eleksyon, nakatutok si John Consulta. Huwag kang mag-resist, huwag kang mag-resist. Huwag kang mag-resist. Okay, sinasabihan kita, huwag kang mag-resist. Sa bahay na niya naaresto ang 38 anyos na lalaking nasa likod umano ng pagbabanta sa COMELEC. Nag-alok siya ng pabuya sa sino mang makakapagpasabog sa mga tanggapan ng COMELEC. May offer pa na 5 million para bombahin yung mga COMELEC sites. Hindi biro yan. Ang Department of Justice, yung NBI, inaksyonan kaagad namin. Pati ang COMELEC na alarma din. Pinapa-take down namin. Yun ang directive sa amin ni Director Judge Jaime Santiago. Ayon sa NBI, pinost ng suspect ang kanyang banta noong May 5 o 7 araw bago ang eleksyon. Hanggang sa mismong araw ng bilangan ng boto, wala pang pahayag ang suspect na na-inquesta sa Cebu Prosecutor's Office. Ang charge namin sa kanya is violation of PD 1727, that is willful making of any threat involving bombs, na may 5 years na kulong. Charge din namin siya ng Section 9 of RA 11479, inciting to commit terrorism. You must be responsible pag nag-post ka. Although you have the right to do that, but make sure yung right mo na hindi lalabag sa batas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Literal na sumakses sa kanyang sari si prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo na proud na in-announce na graduate na siya sa senior high next month. Paano kaya niya napagsabay ang pag-aaral at pagtatrabaho? Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Pagsusulat ng research paper ang pinagkakaabalahan ni Sparkle star Sofia Pablo in between takes sa pinagbibidahan niyang Kapuso Afternoon Prime series na Prinsesa ng City Jail. Revisions na lang daw ang ginagawa niya dahil sumakses na raw sila ng kanyang groupmates sa pagde-defend ng kanilang research na tungkol sa online shopping fraud. Kaya masayang ibinalita ni Sofia, nagga-graduate na siya ng senior high next month. Siyempre po masarap sa feeling kasi gabi po yung binigay ko effort dyan. Hindi raw biro ang pagsabayin ng pag-aaral at pag-aartista. Kaya pakiusap ni Sofia sa bashers, huwag sana maliitin ang kanyang pinaghirapan at ambag niya para matapos ang kanilang major requirement. So syempre na-hurt ako na, kung alam niya lang yung effort, yung sacrifice can sleep. So syempre ang sarap po sa feeling na after 2 super hard years in senior high, nairaos ko and I'm graduating. Kung sa high school magtatapos na si Sofia, tila hindi naman daw matapos-tapos ang mga pagsubok sa kanyang karakter na si Princess sa Prinsesa ng City Jail. Laging ang intense ang kanilang mga eksena, kabilang ang pinag-usapang catfight nila ni Libby, played by Lauren King. Di na raw nila kailangan ng fight director at impromptu na lang ginagawa ang kanilang eksena dahil nakailang fight scenes na. Ang ano lang namin lagi sa isa't isa, do whatever you want, walang personalan. Kasi in reality, you won't know naman kung anong gagawin ng kaaway mo. Pero lagi pa rin daw silang nag-iingat para hindi rin sila masyado magkasakitan. Nakakatulong din daw na magkaibigan sila off-cam. Kasi ang hirap dun kapag hindi kayo close, tapos sorry, sasabunutan kita, sasampalin kita. So, laking bagay po na super close kami in real life kasi wala talagang ilangan. Marami na nga raw ang nagtatanong kung ano na ang mangyayari sa karakter ni Will Ashley na si Onse sa serye. Dahil nasa loob ngayon ang bahay ni Kuya si Will bilang housemate. At namimiss man daw nila ang co-star, very supportive daw sila kay Will.
Sana hindi na siya makabalik kasi it means pag hindi na siya nakabalik, naging big winner siya. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Patay ang isang pahinante matapos madaganan ng sinasakyang truck sa Mabinay, Negros Oriental. Tumagilid ang truck nang mawalan umano ng preno sa pababang bahagi ng kalsada at tuluyan ng nahulog sa bangin. Papunta sanang Baez City ang truck. Bagaman nakaligtas ang driver, dineklarang dead on arrival sa ospital ang kanyang pahinante. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Mahigit 600 milyong pisong halaga ng shabu ang nabistong itinago sa loob ng mga T-bag sa buy-bust operation sa Pampanga. 2 arestado kabilang ang isang Chinese. Nakatutok si Chino Gaston. Bistado sa loob ng mga nangingintab ng mga T-bag ang may kabuang 100 kilo ng shabu. Nakuha ang mga ito ng mga otoridad sa isang buy-bust operation sa Barangay Santo Domingo sa Angeles City, Pampanga. Arestado ang isang 31 anyos na Chinese at kanyang 24 anyos na kasamang Pilipina at nahaharap sa reklamong selling at possession of illegal drugs. Sa tansya ng PDEA at pulisya, aabot sa higit 680 million pesos ang street value ng shabu. Yung mga T-bags, it's either traffic, nagta-transit siya, it's either kahit saang bansa, minsan sa Vietnam, minsan sa Malaysia, depende po sa track po ng sindikato. Ayon sa PNP, posibleng ipadala ang mga ito sa Visayas o Mindanao kung hindi na bisto. Imagine a fraction of that 101 kilos reaching the communities in Central Luzon. So nagpapasalamat tayo ng malaki sa PDEA, talagang sa masigasig nilang pagtatrabaho dito ay hindi natuloy yung possible distribution. Kaninang umaga naman, 30 kilo ng shabu na nakapak rin sa mga T-bag ang nakumpiska sa isa ring buy-bust operation sa Norzagaray, Bulacan. 2 babae at isang lalaking sospek ang arestado. Kumpiskado rin ang sinasakyan nilang SUV kung saan ikinarga ang droga. Patuloy ang paghahanap sa mastermind ng sindikato na isa umanong dayuhan. Ang talagang kausap daw nila nito is yung parang sinasabi na Chinese. Dati nang nakasabat ang mga otoridad ng drogang isinilid sa mga kulay berde na T-bag. Ayon sa pulisya, tanda ito ng sinong sindikato ang may-ari ng droga na nagmula umano sa Golden Triangle or ang border area ng Thailand, China, Laos at Myanmar. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pinatataasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang insurance coverage ng mga pasahero ng public utility vehicles ayon sa Transportation Department. Kasunod yan ang sunod-sunod na disgrasya sa kalsada kamakailan na ikinasuwi pa ng ilan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, gusto ng Pangulo na magkatapat na ang insurance sa mga PUV at mga pribadong sasakyan. Kakausapin ni Dizon ang LTO at LTFRB kaugnay sa mas mataas na insurance na plano nilang ipatupad ngayong taon. Makikipag-usap din sila sa mga bus company at iba pang PUV kung sino ang dapat pumasan ng mas mataas na premium ng insurance. Walang libre sa mundo. Diba? Kailangan may magbabayad kung mataas ang premium. So, kailangan ibalansin natin yan. Pero titingnan natin, no? Titingnan natin ang kakayahan ng mga operator, ng mga bus company para i-absorb yan, no? Binaligtad ng Court of Appeals 8th Division ang pagpapawalang sala kay dating Senador Laila De Lima para sa kasong drug trafficking. Sabi ng CA, inakwit si De Lima ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 sa basihang binawi ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos ang kanyang testimonya. Pero wala nilang detalyadong diskusyon ukol rito. Kaya mahirap intindihin ang rason sa naging desisyon ng korte. Biguan nila ang korte na tukuyin kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi at kung ano ang epekto nito sa mga inilatag ng prosekusyon, pati kung anong bahagi ng krimen ang hindi napatunayan. Iniutos ng Court of Appeals na ibalik sa Muntinlupa RTC ang kaso. Ipinagtataka naman ni De Lima ang desisyon ng CA. Anya, pwedeng makita sa records ng kaso ang sagot sa mga tanong ng korte. Partikular na ang kanilang motion for reconsideration. Gayman, iaapela nila ang desisyon ng CA hanggang sa Supreme Court. Anya, hindi ito nangangahulugang wala ng bisa ang kanyang acquittal na final at unappealable. Mas matimbang pa rin anya ang pagpapawalang sala sa kanya ng RTC.
from South Korea si Barbie Forteza matapos mag-taping doon para sa seryeng Beauty Empire. At ngayong she's back, busy naman si Barbie para sa kanyang upcoming horror film kung saan may ilang behind-the-scenes kwento mismo ang aktres. Makichika kay Lars Santiago. Kagabi lang dumating si Barbie Forteza mula sa taping ng Beauty Empire sa Korea. Pero maaga siyang nag-report para sa last shooting day ng horror suspense movie niyang P77. Natutuwa si Barbie na muli silang nagkita-kita ng mga kasama niya sa P77 dahil matagal din bago na-schedule ang last shooting day nila. Ang saya kasi same group of people tapos same location, parang nakakaano. Binabalikan namin yung memories na habang nagsushoot kami dito sa P77. Saya. It's great to be able to catch up with Derek. Ngayon ko lang po kasi siya nakita ulit. Pagmamalaki ni Barbie, marami raw eksena sa pelikulang katatakutan ng maraming manunood. Pero kung tapang-tapangan sa pelikula, in real life, aminadong duwag si Barbie. Opo. Actually, medyo ngayon na lang ho ako natututong matulog ng patay ang ilaw. Dati kahit may parang night lamp nakabukas. Pero kahit duwag si Barbie, napakahilig niya raw manood ng horror movies. Siguro I'm the best horror fan kasi feed yung fear ko talaga. Pero gusto ko siya. It's a good type of fear para sa akin. Kasi since mahilig ako sa mga pelikula, mahilig ako sa horror movies. So gusto ko siya kasi nakakapag-isip ako. At the same time, nagiging research na rin siya para sa akin kasi trabaho ko rin naman siya. Kahit naman nasa shooting na si Barbie ng P77, may hangover pa rin daw siya nang ginawa nilang taping sa Korea para sa Beauty Empire. Kasama sina Choi Bo-min, Aaron Maniego, and Kailin Alcantara. Ay, nako, sobrang saya. Challenging, syempre, kasi unfamiliar territory. So, hindi siya as comfortable as when we shoot here in the Philippines. Pero masaya kasi, first of all, lahat talaga very efficient. And, syempre, kasama ko si Kailin. So, alam ko na I have someone to talk to lean on pagka pagod na ganyan. Parehas kaming nakukuhaan ng energy, ng chika. Nabitin nga raw sina Barbie at Kailin sa kanilang ilang araw na stay sa Korea. Pero may mga pagpaplano na raw sila ng bakasyon na magkakasama. Yun nga actually, nag-comment nga si Bianca Umali dun sa photo namin ni Kailin. Sabi ko, dapat bumalik tayong tatlo dito. Oo, masaya to. Ano naman kaya ang pinaka-na-enjoy ni Barbie sa Korea? Food trip at saka sabi ko nga kay Kailin, ang bilis na nag-level up yung friendship naming dalawa because of this work trip tong Korea. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.